Sabi diyan, veteran broadcaster Montolfo has accused Senator Alan Peter Cayetano and former Executive Secretary Salvador Mirjaldea as the alleged masterminds behind the irregularities surrounding the 2019 Southeast Asian Games. Who he would summon first if he were director of the National Bureau of Investigation. Reopening the 2019 SEA Games probe, Tulfo zeroed in on the two former key officials ng Duterte administration, Peter Alan at saka si Mirjaldea. So hindi ito nangangahulugan na si Martin Romualdez ay formal nang kinasuhan mga kababayan sa korte. At mas lalong hindi ito patunay na siya ay may sala. Kasi pinapalabas ng mga critics na guilty na. Nag-iimbestiga pa lang, preliminary nga eh. Di ba? Isipin mo na lang. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binisto mga kababayan ni Montolfo, si Peter Cayetano, saka si dating Executive Secretary Jaldea na siyang nasa likod daw ng 2019 irregularities sa SEA Games, yung sa kaldero ng pondo noon, at sabi close to 20 billion pesos. Tumabo. Pag ganun, pag pinaniwalaan natin to, talagang kailangang mag-imbestiga yung National Bureau of Investigation. Ipatawag po ninyo si Montolfo, yung kanyang kapatid na si Erwin Tulfo, Blue Ribbon na chairman, at yung mag-iimbestiga. Pero sabi, nagbago na yung isip mga kababayan ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, parang hindi na niya kami mag-iimbestiga, hindi na namin dadalhin sa Senate Blue Ribbon Committee kasi magbabalik takan pa naman dyan. Kasi yung Blue Ribbon naman po, in aid of legislation yon. Pero kung ombudsman, diretso ng in aid of prison. Ombudsman, diretso ng DOJ, in aid of prison na po yan. Ito ngayon yung report ng Politico News. Sabi diyan, veteran broadcaster Montolfo has accused Senator Alan Peter Cayetano and former Executive Secretary Salvador Mirjaldea as the alleged masterminds behind the irregularities surrounding the 2019 Southeast Asian Games. Ito mga kababayan ang talagang masasabing mastermind kasi may siya, direct participation. Kasi SEA Games Olympic Committee Chairman, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano and Executive Secretary. Siyempre yung Executive Secretary, si Mirjaldea, may direct hand dito. They will work hand in hand. Kasi parte ito ng trabaho ng presidente. Sabi dito, nabisto pero di titistigo. Montolfo links Cayetano, Mirjaldea to 12 billion SEA Games Intel Fund. Intel Fund. Yan ang balita dito sa Politico News. The spokes on Friday. Tulfo described the controversial 2019 sports events as Cayetano's Achilles heel, urging authorities to press on with investigation to expose all parties involved. Sabi po niya, Tulfo alleged that Cayetano worked hand in hand with Mirjaldea, especially raising suspicion over the release of massive intelligence funds for the regional hosting. Ang kasama niya dito si Mirjaldea, Executive Secretary Mirjaldea, kasama niya. Kasi paano siya makakakuha ng 12 billion pesos na intelligence fund galing sa palasyo? Ang laki, sabi po ni Tulfo. When asked who he would summon first if he were director of the National Bureau of Investigation, reopening the 2019 SEA Games probe, Tulfo zeroed in on the two former key officials ng Duterte administration, Peter Alan at saka si Mirjaldea. Silang dalawang mastermind dyan, sabi ni Tulfo. However, the veteran journalist made it clear that he has no intention of taking the witness stand should a formal investigation resume. Hindi ako testigo, bala sila dyan, ini-expose ko lang. Tulfo confirmed that his revelations were backed by documents turned over to him through, though he clarified that he has no direct personal knowledge of the actual transactions. He emphasized that as a journalist, his responsibilities limited to exposing the information he has gathered rather than participating as a court witness. Neither Cayetano nor Mirjaldea has issued a statement responding to Tulfo's allegations as of posting time. Malamang mamaya
live selling na naman si Alan Peter Cayetano. Tulad kahapon, nag-live selling na naman, nagdi-deny sa mga ghost projects. Wala daw na ghost projects sa Taguig. Hintayin mo na lang, Alan Peter, yung revelasyon ng kapatid mo. Anyway, dito tayo kay Martin Romualdez na sinasabing mastermind. Yan, Mr. Maravillas, malakas ba yung kaso kay Martin Romualdez? Kung titingnan natin, and hindi lang tayo, mga kababayan, na tumitingin sa kasong ito, sinusubaybayan natin, kahit yung mga legal experts, mga kababayan, sinasabi nila, weak ang kaso, ang akusasyon laban kay Martin Romualdez. So, ang mga paratang, mga kababayan, kay dating Speaker Martin Romualdez, walang legal na paa para maitayo, mga kababayan, dahil ito ay nakasandig lamang sa mga gawa-gawang kwento, mga hearsays, ingay at mga saksing na patunayang sinungaling sa harap ng batas, mga kababayan. Mahinang bintang, ika nga. Mainit ang mga balita tungkol sa mga isyong pinupukol laban kay dating Speaker Martin Romualdez ngayon. Paulit-ulit nilang nililitaw ang isyu kay Martin Romualdez. May mali siya nga po kung bakit paulit-ulit nilang nililitaw. Pero kung tatanggalin natin ang mga madudulang propaganda at susuriin, mga kababayan, yung ating yung sitwasyon, gamit ang purong batas, malinaw ang lalabas, mga kababayan. Napakahina ng pundasyon ng reklamong ito, sabi ng mga legal experts. Una, yung ang preliminary investigation ay isa pong pagsusuri lamang. Hindi ito hatol ang preliminary investigation ng pagkakasala. So ito po yung reality nito. Ang kasalukuyang proseso sa Office of the Ombudsman ay isang preliminary investigation pa lamang o case build-up. So hindi ito nangangahulugan na si Martin Romualdez ay formal ng kinasuhan, mga kababayan, sa korte. At mas lalong hindi ito patunay na siya ay may sala. Kasi pinapalabas ng mga critics na guilty na. Nag-iimbestiga pa lang, preliminary nga Di ba? Isipin mo na lang na ang preliminary investigation ay parang filtering system sa trabaho. Kapag may naghain ng sumbong, obligasyon ng ahensyang sinumbungan na tingnan po muna, ay katotohanan ba ang kwento o chismis. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang presumption of innocence ay absolute po siya, mga kababayan. Walang sino man ang pwedeng sabihin guilty habang nasa antas pa ang preliminary investigation. So, ang maigpit na pangangailangan dito, mga kababayan, ay yung dapat may matibay na ebidensya o hard evidence. Yun po ang reality, mga kababayan, dito. Sa ating legal system po, ang isang paratang ay walang silbi kung wala itong kaakibat na pisikal at opisyal na mga dokumento. Yun ang requirement po. Sa harap ng batas, ang mga kwento at madudulang salaysay, wala po siyang kwenta kung wala pong resibo. Kung ang reklamo ay laban kay Romualdez, ay umaasa lang, mga kababayan, sa kwento-kwento, ingay o sabi-sabi, nang walang pirma, walang kontrata, o ledger na direktang nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi ito papasa sa tinatawag na probable cause. Kung walang konkretong papel, obligadong ibasura ng ombudsman, mga kababayan, yung kaso. Ang buong puwersa po ng akusasyon ay nakasanda lamang sa testimonya ng so-called 18 sinungaling, ay 18 Marines na mga sinungaling. At kanilang abogado na si Attorney Libito Baligod na ngayon po hindi na nagsasalita. Matapos makulong si Marcoleta at saka si hindi na nagpa-press con, may defensor. Naubusan siguro. Sumara yung tubo. Balit seryosong nakokompromiso, mga kababayan, ang kanilang integrity bilang mga saksi. Sa batas po, mga kababayan, may prinsipyo na kapag nagsisinungaling ka sa isang bahagi ng testimonya mo, mahirap ng paniwalaan ang buong kwento mo. Yun tinatawag na falsos in uno, falsos in omnibus. So kagaya po ni Orly Gutesa na may issue na po ng paggamit ng faking affidavit sa kanyang mga nakarang payag na nagpapatunay na ayan niyang pumirma sa affidavit na walang katotohanan. Tama ba? Napatunayan na yon. Nagreklamo yung abogado, ginamit yung pangalan, hindi man pala siya yung pumirma noon. So ito naman po na mga 18 kargadores
ay naglabas ng salaysay tungkol sa umano'y hatian ng kas na punong-puno ng irregularidad at walang anumang pisikal o teknikal na ebidensya na sumusuporta dito, mga kababayan. Itong Attorney Libito Baligod ay naglatag ng kaso ng mga pundasyon ay ang mga saksing ito na may seryosong butas ang mga kwento. Butas-butas po, mga kababayan, pag maniwala ka pa rito, iwan ko na lang sa mga taong ito. Arap-arapan tayong niluloko. So parang pagluluto lang yan. Kung ang mga sangkap mo ay bulok na sa simula pa lang, automatic na sira na ang buong putahe. Ganon lang yan. By analogy, mga kababayan. Hindi ka pwedeng magtayo ng matibay na kaso gamit ang mga saksing may kasaysayan ng taking affidavit at magkakasalungat, mga kababayan, na kwento. Kapag ang saksi ay nahuli mo na sa kasinungalingan, guguho na yung buong demanda po. Ganon yan, mga kababayan. So ano ang ganti ng batas dito? Inaprubahan po yung kriminal na kaso, criminal case ng Department of Justice, DOJ. So dahil po, mga kababayan, sa sadyang paggamit ng mga gawa-gawang testimonya at paninira po sa publiko, opisyal at pinal na inaprubahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong kriminal na perjury at cyber libel laban po kay Atty. Baligod saka dito sa 18 mga kargador. So ang pagsisinungaling sa harap ng batas ay may mabigat na parusa, mga kababayan. Kapag sumusumpa ka na totoo ang salaysay mo pero napatunayang gawa-gawa lang ito, diretso ka sa kasong perjury. So kapag ginamit mo ang media at internet para sadyang wasakin ang reputasyon ng isang tao gamit ang mga kwentong hindi naman po labag yan sa batas sa ilalim ng cyber libel, kaya po na cyber libel po sila, kinasawaan left and right. So ang pag-aproba ng DOJ sa mga kasong ito, nagpapatunay na hindi pwedeng gawing laruan ang korte para lang, mga kababayan, idiin si Martin Romualdez. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, sa masusing anggulo ng ating batas, ang integridad po ni dating Speaker Martin Romualdez ay nananatiling matatag at saka malinis kahit pilit nila pinapahira ng dumi. Yan ang ginagawa nila. Sa mundo po ng batas at hustisya, ang simpleng paratang ay hindi kailanman katumbas ng katotohanan. Ito pong sinasabi nilang preliminary investigation, napakalayo pa sa formal na demanda sa korte. At lalong hindi ito hatol na may sala na po ang isang tao. Yan ang dapat maintindihan natin, mga kababayan. Ang ginagawang diskarte ng mga kalaban ngayon na gamitin ang paunang prosesong ito para sirain ang pangalan po ng isang pinuno sa publiko ay isang tahasang paglabag sa karapatan ng due process na ginagarantiyahan po ng ating konstitusyon. Tama po? So ang integrity ni Martin Romualdez ay nakatapak sa malinis niyang track record ng pamamahala, mga kababayan, at sa mismong kawalan ng legal na basihan ng mga umaatake sa kanya. Ganon po. Sa loob na, mga kababayan, ng korte, ang kaso ay tumatayo lang sa bigat ng ebidensya at saka sa kredibilidad siyempre ng mga saksi. Dito sa isyung ito, ang mga mismong nag-imbento ng kwento, itong si Baligod, at yung mga ginagamit niya na mga sabi ex-marines, hinarap ngayon sa hustisya matapos makakita po ang DOJ na sapat na basihan para sila ikasuhan at litisin sa krimen ng perjury at saka cyber libel. So kapag ang pinakang mataas na sangay ng pag-uusig sa bansa ang nag-utos na habulin at ikulong ang mga nag-akusa dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng sinumpaang salaysay, ito, mga kababayan, ang pinakang malaking patunay na walang kasalanan ang kanilang dinidiin. Ganon lang yan. So, ang walang dungis, walang irregularity na implementasyon, mga kababayan, sa flood control sa sariling distrito po ni Martin Romualdez sa Leyte, ay buhay na patunay ng kanyang pamumuno ay tapat at sumusunod po siya sa tamang proseso. Hindi kailanman magiging isang leader
na nagpapatayo ng mga dekalidad at totoong proyekto sa sarili niyang bakod ay biglang magiging utak ng isang modus. Di ba malabo ang ganong mga akusasyon? So simple lang mga kababayan yung paninindigan ng batas. Hindi mo pwedeng madiin ang isang inosenteng lingkod bayan gamit ang mga saksing sinungaling, huwad na mga affidavit, at saka maruming politika. So kung titingnan natin mga kababayan ng may malamig na ulo, ang diskarte laban po kay Martin Romualdez ay halatang dinadaan lang sa court of public opinion o ingay sa media dahil alam nilang hindi ito tatagal sa loob ng totoong korte. Kapag ang mga pangunahing saksi mo ay may bahid mga kababayan ng faking affidavit, mga seryosong irregularity, hindi yan legal strategy. Yan ay yung tawag dyan mga kababayan ay demolition job. Dahil sa uli po, ang batas at justisya dito sa ating bansa sa Pilipinas, pinatatakbo dapat ng mga matitibay na ebidensya. Hindi na mga bulong at kwentong kutsero ng mga kalaban sa politika. Kung titingnan natin sa mga dokumento, walang anuman na kasalanan po si Martin Romualdez dito sa flood control scandal na sinasabi. Katunayan po, anda siyang harapin ang kahit anong kaso, yung sinasabi nilang plunder. Anda ang harapin niya ni Martin Romualdez. Kaya naman po, mga kababayan, ang katotohanan ay nananatiling matatag habang ang mga gawa-gawang kasinungalingan ng mga taong may puot sa kanya ay tuluyan ang matutunaw at mabubulgar sa harap ng batas. At siyempre, oras lang po ang makakapagsabi kung kailan. Sabi nga mga kababayan niya, Atty. Bukoy, sa interview ng mainstream media, si dating speaker niya, wala siyang control over the budget contents, implementation ng mga projects. Sabi po ni public interest lawyer, Atty. Bukoy, the Speaker of the House has no control over the contents of the annual budget and its implementation and cannot be faulted for budget-related irregularities according to Bukoy. Sa interview, sabi po niya, paliwanag niya, the entire procedure niya of drafting, enacting, and implementing the budget in the constitutional role of each branch of government in this process. He said the Constitution distributes the workflow, sabi niya, among the executive branch where the annual proposed budget originates and the House of Representatives and the Senate which pass it after conducting the respective deliberation. Unang-una ho, sabi niya, yung structural ng pagbalangkas ng budget ay inilatag ng konstitusyon at hinati-hati po ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamalaan. Sa ekotibo na nagdisenyo ng budget, din sa Kamara na nagdeliberate. Nagkaroon ng debate patungkol sa budget, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado, na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala, yung ang budget process po. Sabi niya, the House and the Senate approve the budgets, and the approved budgets are then referred to a bicameral technical working group or conference committee before the final version is sent back to the two chambers for another round of approval. At ang tawag po sa prosesong ito yung macro-governmental process. Pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental process ho, ibig sabihin nito, hinati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. Bukoy pointed out that because of this distribution of roles and responsibilities, si dating speaker niya, Martin Romualdez, cannot be accused of having functional control or any control over budget enactment and implementation, even over what the House does with the spending proposal of the executive branch. Dahil dito, hindi ho maaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ho? Kasi nga ho, hinahati-hati ng ating saligang batas yung proseso. Si ehekutibo sa Kamara de Representantes at sa mataas na kapulungan, yung Senado. Paliwanag mga kababayan ni Atty. Bukoy. He reiterated that the Speaker niya cannot dictate what the budget should contain since
That is the job ng executive, which proposes the special measure and the two chambers of Congress. The House leader also does not control budget implementation, correct? Tulad ng flood control projects. Lalo tigit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program or yung NEP. At lalo't higit, wala siya sa pagpapatupad o implementation ng mga proyekto sa flood control. Hindi man siya yung nag-implement niya. The human rights and public interest lawyer cited the testimony of former Senate President Franklin Drilon, who served as an amicus curiae or friend of the court in the Supreme Court's deliberations on petitions against the 2025 national budget. Sinabihan niya ni Drilon sa Supreme Court that budget-related irregularities happen in the course of the implementation of the outlay, not in the process of its enactment. Correct. Binigyan din ni dating Senate President Drilon na ang katiwalian ay nangyari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Kaya ang tingin niya, ang pang-aabuso at katiwalian ay nangyari sa implementasyon na walang kilalaman ang dating speaker. Ano man kinalaman ng speaker doon? Hindi man siya DPW secretary, hindi siya district engineer, hindi siya regional director. Di ba? Ang DPW secretary noon, si Bunoan. Kaya nga dapat, si Bunoan ang pwede nating tawaging mastermind o may iba pa siyang mga kasabwat, pwede yon. Pero kung si speaker ang gawin ninyong mastermind, malabo. Malabo sa katotohanan, sa reality. He said, Romualdez cannot be considered at the center of the recent flood control irregularities. Saga ng akin ho at ayon sa aking mga nabasa at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang sa ngayon, makalipas niya ang mahigit isang taon kung bakit hindi siya maituturing na nasa sentro nitong controversy sa flood control. Malabo na si Martin Romualdez ang mastermind. Madaling sabi po ni Bokoy. Yan si Bokoy. Unang-una ho, yung structural na pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkas ng budget ay hinati-hati ho ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Sa ekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa Kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate ng patungkol sa budget, nagkaroon ng panukala na ibinato sa Senado na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Ang tawag ko sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental proseso, ibig sabihin ito, hinahati-hati ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ko? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso sa ekutibo, sa kongreso, at sa mataas na kapulungan. Lalo tigit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program na nasa poder ng Pangulo. At lalo tigit, wala siyang impluensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Binigyang digin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Kaya ho, ang tingin niya, ang pang-aabuso at katiwalian ay nangyayari sa implementasyon na walang kinalaman ang dating House Speaker. Sa ganang akin at ayon sa aking mga nabasa at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, bakit siya hindi may tuturing na nasa sentro. Malinaw po, mga kababayan, hindi na ako nagsabi niyan. Yung isang human rights, dating human rights lawyer, si Attorney Odi Bokoy. Okay po, mga kababayan. Swelling and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.